So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-review natin ngayon 2024 ang isa sa napakagandang A-series last year, ang Samsung Galaxy A34. Maganda pa kaya ito ngayon 2024? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan mga ka-J-Vlog, pagpasensya nyo na hindi natin kasi na-review yung A34 last year nung lumabas talaga sa market. Ngayon, ang ginawa ko is nakapag-ano na ako nito, nakapag-game test na ako last year ng A34. Ngayon, syempre nakakita ko nito sa Green Hills ng pre-love na napakamura na lang mga ka-J-Vlog. Ay 19,990 or almost 20,000 pesos na merong 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Pero ito magandang balita mga ka-J-Vlog. Sa Green Hills kasi makakabili na lang kayo nito for as low as 9,000 to 11,000 pesos. Ganun yung mga range ng A34. Depende na lang of course sa storage din. I think meron ding 128 ako nakikita ang A34 na mas mura yan. So ganun na lang yung presyo ng A34 ngayon na pre-love sa Green Hills. Siyempre, doon tayo bibili, wala na iba kundi sa mga binavlog nating shop. Unang-una kay Ate Mayet sa CMB Gadgets, Ate Annette, ZMB Cellphone Accessories, and of course, Ate Malin Gadget Shop. So sila ay may mga ino-offer na mga gandang pre-love units ng Samsung, and mura po sa kanila yung mga units mga ka-J-Vlog when it comes sa Samsung. So parang dealer price lang sila. Bagsak presyo yung mga Samsung, lalo na tong A34 na nagkakalaga ng, I think, ewan ko kung mas bababa pa. Pero yung last na tingin ko kasi 9 to 11,000 pesos, mga ganun yung range. Pero for sure, mas mababa na yan ngayon 2024. Yung link sila nasa description box, i-PM nyo na lang sila kung interested kayong bumili ng Samsung Galaxy A34 ngayon sa Green Hills. So yun, ang topic nga natin, kung sulit pa bang bilhin ng Samsung Galaxy A34. Then mga ka-J-Vlog, next gusto ko i-share sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa A34, lalo na sa kanyang presyo ngayon na pre-love, kung bakit sulit din siya nabilhin sa below 10,000 pesos na price segment, lalo na 5G nga rin ito. Unang-una, yun nga, 5G siya. Pangalawa dyan is of course yung display. Yung display kasi nito is syempre, alam niyo naman pag Samsung maganda yan. So Super AMOLED display ang Samsung Galaxy A34. Tapos mataas pa refresh rate niya, 120Hz. Medyo nakakalungkot lang yung design ng kanyang display, which is notch. Na old school design yan mga ka-J-Vlog. Pero yun nga, bumawi naman si Samsung sa ibang aspect, tulad na lang sa screen size, sa, syempre, yung display, napakaganda, Super AMOLED, and of course, mataas yung refresh rate niya. Number 3 sa chipset, so MediaTek Dimensity 1080. So, pag Dimensity word, matik yan, 5G yan mga ka-J-Vlog. So, sa kanyang presyo na pre-love, syempre, sulit din naman yung Dimensity 1080, kayang-kayang mag-handle, of course, ng mga modern games today. Naging test rin natin itong si Samsung Galaxy A34. Maganda rin naman ng performance niya. So, mas okay sa akin na nilagay nila dito is Dimensity chipset compared sa Exynos. So, mas okay sa akin yung Dimensity. Mas okay sa akin for me yung Dimensity, lalo na pag naglalaro kayo. Next, of course, sa camera. So, syempre, sa camera, hindi naman napag-iwanan to ni Samsung 48 megapixel main camera. At ang magandang balita nga, meron to ultra-wide camera na hindi na natin nakikita rin karamihan sa mga smartphones. Ewan ko ba ba't yan ini-eliminate nila. Pero maganda rin dito sa A34, support niya ang 4K video recording, mapa rear or front camera. So yun naman yung okay dyan. Camera performance, okay rin naman, maganda dito sa Samsung Galaxy A34. Yan din yung nagustuhan ko dito sa smartphone na to. Susunod, of course, ito yung main feature din ng mga Samsung na usually sila yung una nito sa mid-range din. Isa sila sa mga unang nagbigay nito sa mid-range category, which is water resistant sila. IP67 water and dust resistant. So, hindi siya completely waterproof. Mayroon siyang IP rating na IP67, meaning pwede siyang malublog sa tubig ng certain minutes and certain distance. So, hindi pwede siyang sobrang tagal. Kaya, parang mga accidental drop lang kumbaga. So, water resistant, okay naman din niya sa A34 na, lalo na sa kanyang presyo na pre-love ngayon, is okay na feature yan mga ka-J-Vlog. Isang advantage yan kumbaga. Sila mga ka-J-Vlog, yung mga nagusto kong features dito sa Samsung Galaxy A34. So, yon. Ngayong pre-love na lang siya, syempre, so ngayon na karamihan na mabibili niya nito is pre-love, syempre mas sumulit na yung presyo niya. Lalo na lumabas din yung A35 lalo na mas nagmura nga yung presyo niya, syempre mas naging sulit kumbaga itong Samsung Galaxy A34. Pero yun nga, yung karamihan na ino-offer dun sa shop na ni-recommend ko sa Green Hills is makikinis naman mga J-Vlog, good as new rin naman sila. So yun, sana nakatulong to kung nagde-decide kayo bumili ng Samsung Galaxy A34 ngayon 2024. So next naman, explore natin yung camera. So next naman, explore natin yung design yung build quality ni A34.
So makikita nyo complete redesign na yung nangyari sa mga A-series ngayon, A34, A54, A05, A05S. At for me, mas gusto ko yung ganitong way nila ng design kasi kamukha na to be honest yung mga S-series. So dito sa A34, ang pinagkaiba niya sa A54, yung A54 kasi glass po yung back nun, sa A34 ay matte finish na plastic. Plastic siya. Pero tingnan nyo, pag malayuan, hindi nyo mapapasing plastic siya. Akala nyo rin glass na matte glass. Pero plastic lang to mga ka-J-Vlog. Yung A34 yung glass. So, tingnan nyo naman, hindi siya sobrang nipis ha. And meron tayong triple camera setup. Kamukhang-kamukha niya yung mga S-series din ngayon talaga. At okay yung design nito. Matte finish overall, walang any glossiness. Sa right side, nandito yung kanyang power button and yung volume rocker. Sa taas naman, meron tayong microphone and SIM tray. Sa left side, wala tayong makikita. Sa baba naman ng smartphone, dalawa pang microphone, USB Type-C port, and of course, speaker grill. Syempre, wala na rin tong 3.5mm headphone jack. So, yung way nyo sa audio is of course through USB Type-C. Ang nakakalungkot lang sa A34, tingnan nyo naman, pero naka-notch display pa rin ito. So, sad to say, notch display pa rin ng A34. So, sana punch hole na to. Pero yung display nito, hanggang ano siya, 120Hz naman. So, yun yung maganda. AMOLED na rin siya. Pero, yun lang nakakalungkot dito, notch display siya. So, sana punch hole na lang para mas maganda yung viewing experience natin dito sa Samsung Galaxy A34. So, next naman, explore natin yung camera app ni Samsung Galaxy A34. So, nandito tayo ngayon sa photo mode. Meron tayong mga icons sa taas tulad na lang ng settings. So, yan yung settings niya. Meron tayong scan QR codes, watermark. Dito natin ma-activate yan para sa ating, para meron tayong makikita phone model sa baba ng ating mga photos. Meron tayong flash, timer, aspect ratio, and filters. Meron siyang 0.5 camera, so ultra wide camera. Meron tayong zoom, 2 times zoom na hanggang 10 times digital zoom po tayo. May book pa dyan. 10 times digital zoom. So, ayan. Meron tayong portrait mode for background blur. Meron tayong fun mode. Change your look and reimagine your world with unique Snapchat lenses. Okay. Meron tayong video. Sa video naman, ang pinakamax na resolution niya is 4K resolution up to 30 frames per second. Meron tayong super steady. Ito perfect to pag naglalakad kayo while taking video. Ayan, mas magiging stable siya. Salamat yan sa super steady. Pero yung super steady hanggang Full HD 1080p lang. Meron tayong more. Sa more, marami tayong iba't ibang mga modes dito. Tulad na lang ng Pro Mode, Pro Video, Single Take, Night Mode, Food, Panorama, Macro Lens. So, meron siyang Macro Mode, Super Slow-Mo, Slow Motion, and Hyperlapse. Sa front camera naman, ayan, hello. Ang pinakamax na resolution ng front cam niya is, 4K resolution din up to 30 frames per second. Sa photo naman, same lang din naman ng modes. Ayan. Ayan yung photo. Meron tayong portrait mode din sa front camera. So, yun lang mga ka-J-Vlog ang camera app ni Samsung Galaxy A34. So, yun mga ka-J-Vlog ang ating reviews ngayong 2024 sa Samsung Galaxy A34. Ang tanong kung sulit pa ba itong smartphone na to. Kung sa kanyang presyo nga ngayon na 9,000 na pwede nyo pa makuha ng mas below 9,000, syempre definitely sulit siya. Lalo unang-una 5G, maganda yung display, water resistant. Ang talagang lalaban niya sa Samsung pag nagamit niya to is yung display talaga eh. Isa si Samsung of course na mayroong mga gandang display. Siyempre sa kanila nanggaling yung AMOLED kaya yan yung main nila, yung main advantage nila sa mga ibang smartphone brands is of course yung kanilang gorgeous display. Yun nga, lumabas ng A35 kaya marami naguguluhan, A35 ba ako or A34? To be honest, walang gaanong kalaking difference ang A34 at A35. Kaya kung nagtitipid kayo or meron kayo certain budget, A34 is good to go din yan mga J-Vlog. Lalo na matagal din naman sa support yan ng OS update ni Samsung. Pinaramis nga ni Samsung ng mga few years, di ba? Meron silang software update kahit sa mga A-series. Kaya yun mga ka-J-Vlog, kung ang layo kasi ng difference sa brand nyo ng A35 to be honest eh. Masyadong parang dodoble yung pera nyo. Parang doble yung pera nyo of course compared dito sa pre-love na A34. Basta, pag bibili kayo ng pre-love, ugaliin nyo i-check mabuti, lalo na yung display, kung may tama ba. And of course, kung maganda ba yung condition. Yun nga, tulad na sinabi ko sa inyo sa mga binablog nating shop, karamihan ng units nila makikinis at karamihan din ng mga units na Samsung ko galing doon sa mga shop na ni-recommend ko sa Green Hills. Kaya,
nakakasigurado ko na yung mga in-offer nilang Samsung units doon ay sobrang ganda mga J-Vlog kasi chine-check nila yan very well. So yun, kung interesado nga kayo sa A34, i-click nyo na yung link sa description box ng mga shop na yan at mag-inquire na kayo. Sabihin nyo lang na panood nyo dito sa vlog, automatic yan agad. 500 pesos cash discount.